Sa gitna ng mga kontrobersya at lumalalang isyu sa katiwalian, umalingaw-ngawang balitang nagtatago na umano si Pangulong Kuting Jr. Kasabay nito naging laman ng usap-usapan ng matapang na pahayag ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na walang takot na tinuligsa ang mag-asawang diktador. Sa kanyang talumpati, tinawag niyang kahihiyan ng bayan ang kanilang liderato at hinihikayat ng taong bayan na manindigan laban sa korupsyon at diktadura. Ayon sa mga eksperto, ang tila pagkakalamat ng relasyon ni Kuting at VP Sara ay nagdudulot ng matinding kaguluhan sa administrasyon. Ang publiko na matagal nang nangangamba sa mga usapin ng katiwalian ay lalong nag-init sa mga ibinunyag ng pangalawang pangulo. Ang kanilang alditan ay nagbigay diin sa isyong kawalan ng tiwala sa liderato na posibleng magresulta sa tuluyang pagbagsak ng kapangyarihan ng mga diktador sa gobyerno. Sa kabila ng tila paglayo ni Kuting sa publiko, nananatili ang panawagan ng sambayanan para sa pananagutan at hustisya. Ang matapang nakbang ni VP Sara ay tila nagbigay lakas ng loob sa taong bayan upang humiling ng mas transparent at makatarungang gobyerno. Sa kasalukuyan, naghihintay ang bayan sa susunod na hakbang mula sa Malacanang at sa mga hakbang ng gagawin ng oposisyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Sinasabi nila publicly. Ayon pa kay Vice President Duterte, si Hontiveros ang female version ni Trillanes. Si Risa Hontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung sinasadya nila na hindi nila ginagawang sekreto na politika ang motibo nila, pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Risa Hontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Dutertes. And syempre backed up by sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that be. Matatandaan na nagsampa ng mga kaso si Trillanes laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte at maging sa asawa ni Vice President Duterte na si Attorney Manasseh Carpio. Sabi ni VP Sara na taong 2016 pa lang noong panahon pa ng eleksyon ay wala nang ibang ginawa si Trillanes kundi ang habulin ang mga Duterte. Si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Samantala, kamakailan lang ay sinabi ni VP Sara sa isang pahayag na ang Pilipinas ay pinamumunuan ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong kanilang sinumpaan. Pero sino ba ang tinutukoy ng pangalawang Pangulo? Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Kung mayroon kayo narinig na nagre-react privately, nag-off the record, or yung meron kayo nababasa dahil nagpapa-interview, tinatamaan yan sila kaya nagre-react. Sa gitna ng napakainit na politika sa Pilipinas, may payo naman ang pangalawang Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno. Napakainit ng politika, exciting yan sa mga politicians pero masama yan sa bayan. Diba? So ang advice ko, number one, sa ating mga government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na gilan muna natin yung politika. Wala namang eleksyon Bakit hindi natin
tutukan yung trabaho natin para nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Okay? At ito po ay binabasa lamang po natin. Ulitin natin, binabasa at atin lamang pong itinatranslate sa Tagalog. Okay? O sa aming madaling salita daw dito, sabi wala daw siyang ginagawa kung hindi magluto at kumain. O ha? May kasama pang 3 roommates. Uy. Ang tanong dyan, ako tatanong ko lang naman, yung roommate niya ba lalaki o babae? Tanong ko lang. Hindi ako sure. Medyo may pagkasyabi. Swapang rin ang mokong na ito. Ito, poso ito ni Vicente Sehoko. Yung tatay at nanay niya ay palaging umaakit sa Baguio. Sa kwarto ko, sa office natutulog, libre lahat. Hatid sundo ko, pakain ko, etc. Ay, grabe. Grabe naman to. They usually arrive late Friday afternoon and depart early morning of Monday. When I reported for duty at the office of Chief Comel AFP upon request of the Chief Comel AFP Antonio Trillanes Dising, naku po. Mas mataas pala yung kanyang tatay kaysa dito sa nagkikwento. Just retired and was a dealer supplier of various items. Naku. Yung tatay daw di umano, according to dito, di umano. Sabi dito, supplier daw, dealer and supplier na iba't ibang item. Ano kaya yung item na yun? Sa GHQ at AFP, during those times, conversion and ghost deliveries were rampant and his father was able to convert DBM Saro to cash. The budget intended for AFP PNP telephone directory publication. Grabe, sweetie Thank you very much. Sabi ni Ian Nabi, sarap ng buhay niya sa PMA. Mga kapatid ko, patay lahat. Kuko pag binibisita namin. Talaga, grabe naman yung Ian Nabi. Dito, sabi dito sa post hindi ko sinasabi. Linawin ko yung sinabi ni BP Sara Duterte, Trillanes. Magkaiba ang assume sa opinion. Wala po akong opinion dito Again, I will say it for many times so that you won't misinterpret me. Wala akong sinasabing opinion dito. Ito ay sinishare lamang natin at ini-interpret lang natin sa Tagalog. Pinapaliwanag lang natin yung pinost dito. During those times, ayan, tapos na. Unfortunately, that money was used as bet in... Boy, talaga? In the casino in Mahjong where Antonio Sr. lost everything in a blink of... So, sabi dito ni Vicente Sehoko ay ginamit daw sa casino at saka Mahjong. Sabi naman niya, being new to the office, I never had any idea of what was going on in my office. My first task this week of duty was how to produce 1.5 million cash to print the AFP telephone directory. At that time, that converted cash was already lost. Ang trabaho daw niya, maka-come up ng 1.5 million para doon sa AFP telephone directory. Kaya lang, nung siya na ang naging head doon, sabi niya, naubos daw. Di umano, Sabi nito. Hindi ko sabi, Sabi niya. Okay? Being new to the office, I never had any idea of what's going on in my office. My first task then on my first week of duty was how to produce 1.5 million. Pagkamalas ko kagaguhan ng tatay ni Antonio DeFort ang nautusan maghanap ng pera kapalit sa nalustay. Grabe. So parang nagagalit ito. Kinikwento nito ni Vicente Sehoko na nagagalit siya kasi parang nalipat sa kanya yung burden na mag-create ng 1.5. Inubos daw, di umano. Sabi niya, hindi ko sinabi Trillanes, sinabi niya, hindi ako Sabi dito, I accomplished my task to produce funds and print. The AFP director using funds I solicit from various commercial company. This was upon orders of my superior and all money solicited
to the last centavo were properly accounted for. Swerte niya. Perang nilustay ng tatay niya na palitan ng kanilang kagauhan na pagtakpan. His mother earned money as a dealer. Naku, pati pala daw ang nanay. Sabi nito hindi ako, sabi niya. His mother earned money as a dealer. She allegedly made magic bidding documents to corner contracts and convert Saro to cash. Grabe naman. Grabe. She did these things in cahoots. Ito yung kanta ito. Cahoots. Kahoot is on fire. Iba yun. With some crook and personnel. Seoko first-hand comment received thousands of shares and likes on social media, especially after President Rodrigo Duterte accused Trillanes' parents of being involved in the deals. Ito pala sinabi pa mismo ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte yung nagsabi, hindi po ako Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, kaya naglabasan itong post na ito nung pagkasabi ni Pangulong Duterte na kumita daw di umano yung kanyang magulang. Nako. Again, para sa kaliwanagan ng iba, binasa lang po natin. Ito po'y nag-trending noon. Okay, ito po ay time ng, I think it was 2018. Nag-trending daw po ito noon. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Naku po. Tapos, balak mo pang maging mayor ng Caloocan? Patay tayo dyan. Hindi. Ako, maganda siguro. Kasi hindi naman po ako nagsabi nito. Hindi ako nagsabi nito Ito ay nag-trending sa social media na binasa lang natin. Ako, since meron ka namang akusasyon kay Senator Bongo at may akusasyon ka kay Pangulong Duterte, why not answer this accusation of your dating instructor? Accusation to nung dati mong instructor na pinost niya, na nag-trending. Okay? Ngayon, may akusasyon ka kay Pangulong Duterte, may akusasyon kay Senator Bongo. Noon pa lang, inulit mo na nga yan, recycle na nga yung akusasyon na yan. Gusto mo sumagot si Senator Bongo. Bakit di mo sagutin ito? Di ba? Hindi. Ako, di ko alam. Di ko alam kung totoo to o hindi. Hindi ko talaga alam. Wala akong kinalaman, binasa ko lang. Wala akong sinasabing totoo to. Hindi ko talaga alam, wala malay ko. Binasa ko lang naman. Ako nga, hindi nga ako alam mo, I give the benefit of the doubt. Baka naman hindi totoo yan. Yung mga akusasyon sa'yo, Trillanes, malamang hindi totoo yan. Baka namumuliti ka lang din yan. Kasi ganun ka di ba? Pag may mga akusasyon ka, sinasabi namin namumuliti ka. Ikaw, baka sa tingin namin, namumuliti ka lang din yun. Pero maganda niyan, sagutin mo. Kasi si Senator Bongo, sinagot niya ng paulit-ulit. Paulit-ulit niya sinabi na even before sila pumasok sa bilang presidente, si Pangulong Duterte, alam mo, may negosyo na yung kanyang pamilya. At alam nyo ba na hindi close, ito personal ito hindi close si Senator Bongo sa kanyang pamilya. Sa katunayan, nung siya nagsilbi kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte na ang tinuring niyang tatay. Ganun yung dynamics ng kanilang pamilya. Si Pangulong Duterte na ang parang kanyang tatay-tatayan. So malayo sila nung kanyang pamilya, hindi sila close nung kanyang pamilya. Yung isa half-brother pa, ano naman ang kinalaman niya doon? Alam naman pigilan mo yung tao na magnegosyo dahil lang, may kamag-anak ako. Hindi naman pwede yun. Di ba? Porket kamag-anak ka lang, pipigilan ka ng magnegosyo. Ang importante, ang tanong dyan, meron bang kinausap si Senator Bongo? At sinabi niyang, oy, kamag-anak ko yan.
ipasok niyo yan. May ginanon pa siya? Hindi, ako nagtatanong lang. Kung meron ganung witness, o di ipresenta mo. Kaya lang, wala ka may pakitang witness eh. Ang puro pinipresenta mo ay yung kwento mo. Kwento sa pagong. Hindi, totoo naman eh. Yan naman talagang lagi mong kwento sa pagong lang eh. Wala naman kung kwenta yung kwento mo. Walang ebidensya. Ang ebidensya lang niya, nakapasok sa bidding o nakapasok sa negosyo yung... matagal na ho yun. Matagal na nagninegosyo. Hindi pa ho presidente ang ating Pangulong Duterte. Nagninegosyo na ho yung pamilya. Alam naman sabihin... Kabira. Alam naman, itigil nila yung negosyo nila. Presidente na to dahil alalay siya ng presidente, itigil na natin negosyo. Paano mabubuhay yun? Ang issue dyan sa ating batas, kung siya ho ay nakialam. Meron ho ba siyang kinausap? Meron ho ba siyang ipinilit? Oy, eto kunin nyo. Wala eh. Di ba? Ang mas masama pa nga dyan yung kay Binay. Bakit kay Binay kanyo? Yung isang kumpanya na na-involve na sa anomalya dyan sa Makati, handa ninyo, ay same company na ginamit sa paggawa ng Senate building, new Senate building. Tingnan nyo yun yung ginamit. Tapos, sino ang nasa finance sa Senate o sino yung sa hindi ko alam kung finance o sa mismong sa pag-audit. Sino nandun? Si Binay. Sino yung nakasuhan doon sa Makati, nakatiwalian? Si Binay. Kung sanang may ganung relationship, medyo kaduda-duda pa. Tama, mali. Pero ito wala eh. Alayo-layo, walang kinalaman sa pagiging presidente, walang kinalaman sa pagiging senador. Di ba? Tapos bigla ka na lang magdedemanda. Kaya tuloy, nabibintangan ka, nabida-bida ka dahil nga tatakbo kang mayor ng Caloocan. Alam mo ito si Trillanes, ito eh. Tama nga yung sinasabi nila na di umano talaga na ang way niya para makapasok sa isang politika o di kaya sa isang posisyon, walang iba kung hindi sa paninira, iskandalo, di ba? Naalala niyo si Labicoy, di ba? Yan lagi ang kanyang pambida-bida na siya ay fighter of corruption, bla bla bla. Fighter of ganito. Siya nga, hindi pa niya sinasagot etong akusasyon hindi ng akusasyon ko. Hindi ko akusasyon linawin ko. Akusasyon sa'yo ng instructor mo na pinost niya sa social media. Hindi mo nga sinasagot. Tapos sasabihin mo may bahid ng korupsyon si Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Ikaw pa talaga ang magsasabi niyan? Sabi nito, ano ba ito? Senator Bongo was my former student in LaSalle, Green Hills. His mom is a Tesoro from the Aldrich family of the Tesoros, pioneer in embroidery and native craft industry of Batangas. Oo, mayaman na sila and his dad is a businessman from Davao. Kaya nga, ibig sabihin talagang sila ho ay talagang, kaya nga alam mo naman ng mga inchik, di ba? Ng mga inchik, sila negosyante. Talagang nasa negosyo na ho sila. So, wala akong kinalaman yung pagiging ni Senator Bongo. Unless may pakita ka, may witness ka, sigurado ako peke na naman. May witness kang magsasabi na, uy, pinakiusapan ako. Nilakad to ni Senator Bongo. Wala. Nagtatampo na.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!